So, good afternoon. Balik na naman tayo ngayon sa isang scaler. Ito. Napauna siya. So, ang kulang nito is how to create a barcode. Barcode bar o kaya yung mga ganito ano niya. Yan. Guys, ito yung nakasit up dyan sa may scaler. Ito yung naka-program galing pa po ito sa nagbibinta nito. Ito lang yung sinisit up nila. So ngayon, babaguhin natin kasi iba naman yung sit up natin. So baliktad kasi yung nangyari ganun. So ngayon ito forward tayo ng o mag-import tayo ng kung galing doon sa scaler. Ito. Ganito lang procedure ang gagawin natin. So ngayon ang IP ng isang scaler na yan is dito natin makikita. Dito tayo sa retrieve. Yan. Makikita po yan natin sa retrieve. Itong ano niya. Yan. Click natin yung retrieve. Tapos delete all before saving yes. Ayan. Tapos ano natin yung IP. Ang IP doon sa isang scaler is ito. Ayan. 172.16.72.184. Yan ang IP niya na yan. IP nitong scaler na yan. Ayan. Nakakonik na kasi sa ano siya eh. Ayan. Sa switch. So, yan ang IP na ginagamit nito. So, ito yung IP niya. Ayan, sinilik natin. Tapos, okay tayo. Ayan. So, antayin natin. Ayan, successful siya. Details. So, ngayon, okay natin. Ito yung laman lang niya na naka-set up dyan sa ilalim. So, sa loob ng scaler na yun. Barcode in R1, barcode 1, yung description, barcode type, iyan 13. Tapos, iyan 13 yung nakalagay. Ayan. Tapos yung ano niya, barcode format, ayan. 2-1 yung nakasit up nila. 2-1 at saka 5 letter E, 5 letter B, tapos C. Yan lang yung nakasit up niya. So ngayon, mag-iba rin tayo sa ating setup. Kasi centralized yung setup natin. Dapat pare-pareho lahat ng scaler ng setup sa ganitong format. So ngayon, ito yung naka-setup niya. Gusto natin babaguhin to o palitan. Yan. Maghanap tayo ng isang scaler na kagaya doon sa ating setup. Yan. Dito tayo sa retrieve. Yan. Delete all before saving yes. Tapos, ang kasama niya dito sa ating scaler, ito yung isa. Yan. Ito yung magkapareho sila na setup. Tapos, okay. Ito tayo. Ayan, successfully. So, ngayon, okay natin. Ayan. Nakikita natin dalawa sila. Barcode 1, 29 yung in R, barcode in R1, tapos barcode in R2, tapos barcode type, yan 13. Tapos sa format, barcode format, ayan, tingnan nyo, 29 yung naka-set up sa atin. Ito yung naka-format set up sa atin. Centralize natin yung ginagamit. So ngayon,
ita-transmit natin to sa scaler na itong bago. Ipo-forward natin tong format na to galing papunta dito. So, ngayon, ang pag-transmit nito o kaya pag-forward papunta doon sa scaler is ganito lang. I-click natin tong mga box na to. Ayan. Tapos, transmit. Click natin yung transmit. Uncheck lahat itong mga ano na to. Scaler na to na naka-check lahat. I-uncheck. Tapos, hahanapin natin yung scaler na hanapin natin yung scaler o IP address ng scaler na dapat natin transmitan o kaya forwardan o sindan natin ng itong dalawang ano na to, barcode format. So ngayon, ito na nakasilig siya. Ito yung IP kasi ayan 7284 IP yan dito sa ayan, scaler na yan. So ngayon, i-okay natin kung ano ang kalalabasan niya. Okay, ayan. Nakatatak siya. Ayan o. 100% successful details. Okay. Okay pa rin. Ayan. So ngayon, transmit na natin. Subukan natin sa pag-access. O kaya i-retrieve rin natin yung laman niya. Okay, mag-try tayo ng ano dito, print. So, yung nakalagay dito na setup is mayroon silang sinitap na item. Subukan natin 1. Ayan. Ano ba yun? 1 ba yun? 2. Ayan, 2 na lang. May description kasi orange. Tapos, ito tayo. Tingnan natin. So, yan hindi pa rin nagbabago. Ganun pa rin. So, ganito. Pero yung ano niya, yung format niya, tunay na ang lumabas. Yung position lang niya sa barcode bar or yung sa mga setup ng item, unit, weight, total price. Ganun pa rin ang position niya. Pero sa format niya na 29, okay na siya. Diba? So ngayon, gagawa na naman tayo ng position na ibaliktad natin to. Ito yung mauuna yung barcode bar, tapos yung unit price, weight, at saka pinakababa is yung total price. So, ganito rin ang mangyayari. Yan. Kasi dati, tingnan nyo, ito yung dating naka-format niya eh. Ito yung isa. Ayan. Tingnan nyo. Oh, di ba? 29 yung nauna niya. Ayan o. O, 21. Tapos yung isang bago na ginawa natin. O, setup 29 na siya. Ayan o. 29. Ayan. Ito isa. So, okay na siya. Na palitan na natin yung iyang barcode format. So ngayon, natapos na. Dito naman tayo ngayon sa isang napaka-thrilling na barcode var position. Okay. So ngayon dito tayo sa label. So ito okay na siya. Na-change na natin. Wala na tayong problema dyan. Okay na siya.